Ito na ang pinakamalaking problema ni Lebron, lagot na. Tila mas lalong lumalaki po yata ang kinakaharap na problema ni Lolo, mga kapatid. Dalawang sunod na nga po silang natalo sa laban nila kontra sa Phoenix at Denver. At ang worst pa nga po dyan, tambak malala ang pagkatalo nila. 20 plus big points ang lamang ng kalaban. Tapos ngayon sa OKC, talo na naman. Isa nga lamang po ang ibig sabihin niyan at alam nga rin po yan nila Lebron na kapag malakas ang kupunan halos hindi sila makasabay at tila nawawala o hindi nasusunod ang game nila. Kaya nang matanong nga po si Lebron hinggil dito, hindi na rin nga po napigilan pa ni Lolo at inamin na ang malaking problema nila. Paano ba naman kasi mga kapatid, si Lebron nga po mismo ang umamin na hindi maganda ang depensa nila at ganun rin sa opensa. Lalo na kapag tumungtong na nga po ang second half. Hindi pa rin nga daw sila dapat mawala ng pag-asa sa prosesong ginagawa nila kahit pa sa huli kinakapos sila. Kumbaga stick to the game plan pa rin ang gagawin nila. Todo asa nga po sila kay bagong head coach JJ Redick. Wala silang reklamo sa pinapagawa nitong estratehiya sa loob ng court. Kaya kahit si D'Lo na dating nasa starting lineup, hindi na rin nga po pumalag si Lebron sa taktika ni coach. Pero kahit pa nga po todo eksperimento na nga po ang ginagawa ni Redick sa LA, nasabi pa rin niyang wala silang magaling na manlalaro na kayang bumantay ng full court. Parang wala yatang tiwala si coach kay Lebron ha. May pinariringgan yata si coach sa mga sinasabi niya. Bibihirang magsalita ng ganito ang coach ng LA lalo na kapag ganitong bagong salta ka pa lang. Parang gusto na yatang magpaalam dahil hindi niya kayang i-handle ang lineup na meron sila. Hindi pa nga po nangangalahati rin ang season ngayon. Pero eto na agad ang mga sinasabi rin ni Coach Redick. Maliwanag nga po na hindi niya makuha ang gusto niyang ipagawa kila Lebron. Kaya kahit media nahahalata na rin ang mga pahaging niya. Nakaisa na nga po sana sila sa panalo nila sa last game kontra sa kupunan ni Wembanyama. Pero ngayon sa OKC talo na naman. Kontrolado ng Oklahoma ang laban simula first quarter. Kaya hindi na rin nga po nakakapagtaka kung bakit ganito na ang mga binibitawang salita ni head coach. Parang may napipinto talagang malaking move na gagawin ng Lakers dito. Dahil kung hindi magiging sayang na naman ang season na to, di ba? Samantala pinakamabigat na trade ni Curry, sakto to. Malamang magbubunyi dito ang lahat mga kapatid pag nagkataon. Ito malamang rin ang tatapal sa kakulangan ng Warriors dahil aminin man nga natin po o sa hindi, talagang kulang pa rin ang lineup ng Dubs. Maraming nagsasabi na hindi pa rin nila kakayanin ng Denver sa 7-game series. Maging ang Phoenix ni Durant malamang tatalunin pa rin sila. Kahit maging ang OKC na tinalo na nga rin po sila sa last game ganun rin. Kaya para maselyuhan na nga po ang pangamba lalo na ng mga solid fans ng Golden State. Ito na nga po ang dapat nilang makuha. Una sa listahan itong si Miles Turner mga kapatid, pero etong sina Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis at 2027 first round pick naman ang malalaga sa kanila. Much needed defensive skills ang mabibigay ni Turner para sa Dubs. Eto nga po ang kulang rin talaga nila. Malimit silang nabubutasan sa loob kaya etong pagiging isa sa best shot blocker niya sa liga talagang mapapakinabangan ang gusto nila Curry. Matagal na nga rin pong nasa listahan siya ng Warriors kaya pag nagkataon malaking boost talaga to sa performance ng Golden State. Pangalawa nga po etong si Cameron Johnson, malalaga si Kuminga, Payton at Kevon Looney. Dito medyo tipid ang Warriors sa mawawala sa kanila kaya mas pasok din talaga to lalo pat matinding depensa rin ang kayang maibigay ni Cameron. At ang malupit pa nga po dyan may tira rin to sa tres. 43.1% ang shooting nito beyond the arc. Pwedeng magamit rin to lalo na kapag inaalat sila Curry at Buddy Hield. Yan nga po ang trade idea para sa Warriors. Kagaya ng LA, kailangan rin nilang gumawa ng move para maselyuhan pa ang magandang simula nila, di ba?